Sinvergüenza! Animales! Aray! Aray! Aray ko po! Subukan niyo magsumbong sa ina niyo. Subukan niyo lang. Subukan niyo lang, ha? Pati si Sisa, sasaktan ko! At hindi ko lang ba siya sasaktan? Ipapakulong ko kayo. Kayong mag-iina! Sa oras na may makaalam, sa lahat ng pinagagawa ko sa inyo, naiintindihan niyo? Fuera, Deli! Fuera! Eres un arrogante, Crisostomo Ibarra. Eres un arrogante. Hindi ako makapaniwala na may nobyo na si Maria Clara at gaya pa ng isang anak ng erehe at filibustero. Perdóname, Señor. Sapagkat nagkasala ako. Perdóname, Señor. Lo siento. Lo siento mucho. Lo siento. Perdóname, Señor. Perdóname. Crisostomo, ano ba talaga ang nangyari? Maniwala kayo sa akin. Hindi ko talaga sinaktan ng fraile. Kahit naibig ko, napigilan ko pa rin ang aking galit. At ano ang dahilan kung bakit ka nagagalit? Dahil nalaman ko na pinahukay ang libingan ng aking ama at ipinaanod ang kanyang bangkay sa ilog. Diyos mio, napakawalang galang sa mga namayapa. Pero iho, isang kura pa rin ang nagsalita laban sa'yo. Kahit na magsabi ka ng totoo, sino sa tingin mo paniniwalaan? Natatakot ako. Baka magaya ka doon sa naganap sa iyong ama, lalo na't parang may itinatanim na galit sa'yo ating bagong kura. Napakasaklap ng manirahan sa bayang ito. Kung saan ang pagsisinungaling at pambibintang ng mga kasuklam-suklam na bagay katulad na lamang ng ginawa na sa aking ama, ay tila siya ng kaugaliang gawaing ginagamit ng mga makapangyarihan at mayaman. Crisostomo, huwag ka magsalita ng ganyan. Baka may makarinig pa sa'yo. Tama. Ayaw na natin dagdagan ng yamot ng kura. Wala akong magagawa kung pag-isipan niya ako ng masama. Ngunit maniwala kayo, hindi ko talaga siya sinaktan. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang fraile. Por favor, Maria. Huwag ka nga makialam. Tama ngayon, Tia, Maria. Hayaan na lamang natin ito. Hayaan na lamang. Mas mabuti pa't mahilot na natin kung ano man ang galit ng kura sa iyo. Halika na, Tia Isabel. Manahimik ka, Crispin. Iros adentro, Basilio. Vamos!
Crispin, Basilio. Huwag kayong matakot, ha? Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo? Alam mo, hirap na ako. Binabasa ko, hindi ko naman naiintindihan. Paano ko magbabasa ng maayos, lagi na ako binabantayan ni ma'am? Kasi nga, natrakasan ka. Ikaw na lang kaya gumawa ng report ko. Total, nabasa mo naman na yung Noli, di ba? Uy! Sa truth lang, hindi. Ikaw lang talaga na pag-initan ni Sir. Pero, yung alam ko lang dyan is yung tungkol sa anak ni Sisa. Yun lang. Bakit ano nangyari? Sige nga. Wait lang. If I remember it correctly, nabaliw si Sisa dahil namatayan siya ng anak dahil sa pambubog na praile. Hindi ko lang sure kung kanino kila Crispin at Basilio yung namatay. Basta isa sa kanila. Yun lang yung alam ko, Day. Sorry na. Ba't nang huli, wala ka rin palang alam. Parang ganun na nga. Sorry na, Day. Yung Priley ba ang gumawa nito sa inyo? Halika kayo. Sumama kayo sa akin. Senyor. Senyor, naunawaan ko po yung mga sinabi niyo. Dahil na nga sa masakit na nangyari sa inyong ama. Matagal ko na rin pong napagtanto na hindi po lahat ng praile ay nagsasabi ng totoo. Si Padre Damaso, nag-imbento ng mga kasinungalingan laban sa inyong ama para siya'y makulong. Labis na nagdurugo ang aking damdamin sa lahat ng aking mga natutuklasan at nalalaman. Kung maaari lang sana akong gumanti sa kanila. Ngunit sino ba ang totoong matatalo? Alam niyo, Senyor, walang kahit sino man ang maaaring tumalo sa mga praile. Batid ko ang lahat ng yan, mga dong. Kung kaya't labis-labis na pagtitimpiri ng aking ginagawa. Dahil hindi nyo alam kung gaano kahirap pigilan ng galit. Ngunit hindi ako magpapatalo sa galit. At hindi ito ang wawasak sa akin. Tama kayo dyan, Senyor. Kayong mahiya. Sige, pasok. Senyorita. Sir Ibarra. Si Crispin po pala at si Basilio. Pasensya na po kung dinala ko sila dito. Sinaktan po sila ng praile at kailangan ko po silang gamutin.